Jerry Anthony Taberna sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 6:05. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS. Bawal na! Ipinagbawal na ng COMELEC ang pamamahagi ng cash aid o itong mga ayuda 10 araw bago ang eleksyon sa Mayo. Batay po sa Resolution number 11104 ng COMELEC, hindi na maaaring magbigay ang DSWD ng tulong pinansyal sa ilalim ng AICS o itong Assistance to Individuals in Crisis Situation. AKAP, ayuda para sa kapos ang kita program. At 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino program. 10 araw bago at sa araw ng halalan. Yun. At least 10 days na lang. Matitigil sila 10 days. 10 days na lang. Di ba dati talagang bawal yan pagtungtong ng ng campaign period. Saklaw din po ng kautusan ng pagbabawal sa Department of Labor and Employment o DOLE ng pamamahagi ng tulong panghanap buhay o ito po yung tinatawag na TUPAD. Ayon sa COMELEC, ang pagbibigay ng pinansyal na tulong sa panahon ng ipinagbabawal na ay ituturing bilang vote buying, vote selling, at pang-aabuso sa state resources. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Yun. Sa araw na ito ng anong petsa na ba ngayon, kumbatsero? Ngayon ay atres. Aba, tinan mo nga naman atres ng Enero. Hindi. Pebrero na. Pebrero na ba? Dito kasi nakasulat 03, January. Medyo nagkamali lang. Enero na po. Pebrero na po ngayon.
Tinan mo nga naman, ganon kabilis. Ganon kabilis ang Parang nung nakaraang, parang kailan lang nag-iintay tayo ng bagong taon. Ngayon Pebrero na. Pebrero na. Ang inaabangan na naman ng iba araw ng mga puso. Ano? Mga kapuso. Ayan, dito raw ho mas dumarami ang mga scammer ho. Ang mga nangi-scam, lalo na yung ang pamamaraan yung paiibigin ka. Ayan, yung love scam na tinatawag. Love scam. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. Ayan, tandaan ho ninyo yung 1 linggong pag-ibig na yan. Yung iba nga, hindi umaabot na 1 linggo Oo. Kutakot. Nabalitaan mo ba yung nung nakaraan yung scammer nagpanggap na si Brad Pitt? Si Brad Pitt? Si Brad Pitt, nagpanggap na si Brad Pitt yung scammer. At ang nabiktima, saan yun, Yuel? Isang may edad na rin na foreigner. French woman. Isang naalala ko nga yan. French woman na nadali at napagkamalan niya na talagang si Brad Pitt yung kanyang kausap, yung kanyang kachat. Matindi Biruin mo ba namang kung si ikaw... Brad Pitt yun Si Brad Pitt yun nanghingi daw sa kanya ng pampaopera ng appendicitis. Gipit na pala si Brad Pitt. Oo, at talagang inamin na gipit siya. Dahil ang kanya daw mga accounts ay naka-freeze dahil sa kanilang away ni Angelina Jolie. Yung si babae naman, napakiramdam niya siyang ipapalit kay Angelina Jolie. Nagpadala ng pera. Ayun lang. Mag-iingat ho kayo sa ganyan, no? Meron namang iba talaga na kumbatsero na dito sa atin. May mga narinig akong kwento na talagang alam nilang niloloko sila. Ganon? Ito'y kwento ng isang taga Malabon. Alam niyang scammer yung kanyang kachat. Alam niyang hindi totoo yung kanyang kachat. Pero sa husay daw manalita. Sa husay sa sarap basahin at pakinggan yung mga mensahe. Talagang nahuhulog siya at alam niyang manloloko. Alam niya, pero ang ginagawa na lang niya ay halimbawa humingi sa kanya ng 20 pesos. Halimbawa 20 pesos, bibigyan lang yan ng mga 5. Kumbaga kung mawala man ayos lang. Tulong ko na lang sa iyo yan. Sinasabi may mga anak ring babae, yung babae. Ba't nyo ba ako pinakikialaman? Pera nyo ba ginagastos ko? Ganon. Pakialaman nyo buhay nyo. Ganon. Manloloko yan, nay. Scammer yan. Alam ko. Sabi ng nanay. Alam ko. Ano ba ako? Tanga? Gano'n. Ganon ba? Alam mo, sasabihin, alam mo inay. Ano sagot niya? Oo. Si Pepsi Palawang pa pala. Shero ng bayan. Cherry Dos. Maniwala ka. Talagang alam niya. Alam niyang love scammer yung tumitira sa kanyang pero pumapayag siya. Yung mga ganun tao no? Pero dahil naaaliw siya doon. Naaaliw siya. Lalo siguro at may edad na yung may edad na. May asawa, may asawa itong babae pero kumbaga bago nagkasakit yung asawa niya may sila medyo hindi na maganda yung relasyon nila tapos nagkasakit. Siya ngayon ang kumukup-kup doon sa asawa niyang kumbaga may sakit. Kumbaga ayaw na nga napipilitan siya ngayong gawin yun. Dahil hindi naman sila nagkahiwalay. Hindi sila nagkahiwalay. At yun na lang daw ang kanyang libangan. Naaaliw siya. Sa sarap daw basahin at pakinggan yung mga sinasabi. Meron talaga mga taong ganyan, matatamis magsalita. Talaga. Sabi nga ni magaling maglubid ng kasinungalingan. Totoo yun. Pero pagka pinakinggan mo, hindi, mukha naman totoo. Masarap mga pakinggan. Sabi nga iba, kapag siguro maganda rin mabasa, makita natin kung ano yung mga
sinasabi na yun ng mga scammer na yun para mai-apply natin sa tunay na buhay. Sabi naman nung isang nakikinig lang din doon sa hunta. Kasali pa. Mabasa nga. Meron pala kalaki ang na-scam ni Brad Pitt Jr. Doon sa French woman. Laki ha? $850,000. Ayan. Kaya mag-iingat po kayo, ha? Kanina nakikinig ako dito kay Kuya Angel May ni-interview siyang taga-Globe Ito ibang klaseng scam naman to. Magagaling na scammer to. Ang tawag pala nila doon ay spoofing. Spoofing. Parang ano daw ba yun? Isipin mo kung batsero. May nakausap ako, isang opisyal ng pamahalaan, matalino, magaling. Palibasa ay ang nagme-message sa kanya Globe. Opisyal ng pamahalaan niya na matalino at magaling. Matalino at magaling. Palibasa katulad natin, lagi ding abala. Lagi ding abala. Kapag kami nagme-message sa ganyan, pindot lang ng pindot yan. Ang nag-message sa kanya, Globe. Okay. Globe na mismo. Globe mismo. May nakalagay na Globe. Di ba? Sino ba naman ang mag-aakalang pagka minesis kayo, yung pong Globe, hindi po number lang hindi number, nakasulat Globe. Ayan. Di tinignan niya, yung may thread nga, may mga message nga sa kanya dati yung Globe. Isipin mo kung batsero, pinadalan siya ng message, sabi, "Dear customer, you have 16,590 points which will expire on 1/16/25. Okay. Please redeem your present immediately." Parang regalo ng Globe sa kanya. Sabi niya, parang hindi reward points sa kagagamit mo ng Globe. Di ba? Teka, may natatanggap akong ganoon di merong link doon, may link. Ang link kung batsero, parang link din ng Globe. Ito Globe -ph eto na, dito na nagkatalo. QPON/PH. Paano naman magkakatalo yun? Anong malay natin dong mali yun? Kaya nga, yung palang Globe mismo nag-message sa iyo, paano mo naman isiping scam yun? Oo nga. Ang ginawa nung tao, pinindot nadali na siya. Pinindot na niya yung link. Yung pala, nakalagay kasi redeem your present. Siyempre, siguro dahil kagagamit ko ng kababayad ko sa Globe. At pagpindot niya, nadali siya. Nadali siya. Nadali siya. So pisilin mo lang pala yung link na yun. May mangyayari. Madadali ka na. May mangyayari na. Dali na kung batsero. Yun nga yung phishing Na-fish ka na. Mag-iingat ho kayo dyan sa kakapindot at pisil na ganyan. Ito kung batsero. Globe kasi. Globe yan. Nagpapaliwanag si ma'am kanina na taga-Globe. Hindi ko maintindihan paliwanag niya nako yun. Lalo na tayong paano ka maiisahan. Hindi ba paano ka ngayon magiging kampante na pag nag-message sa iyo yung Globe oo nga. Globe, totoong Globe ba ito? Hindi ba? Katulad kahapon, sabi ng Globe, may utang daw ako. Hindi ko ngayon paniwalaan kung may utang ako sa kanya. Baka scammer Baka scammer to. Hindi, pero ito, kidding aside, itong nangyari na to, nangyayari na to, at inamin mismong Globe. Globe mismo. Paano ka ngayon magiging tiwala sa ganyang sistema? Eto, pinapakita sa akin ni Yuwel, smart naman. Smart din. Smart. Pati smart din. Nakalagay, important reminder. Smart galing sa smart. Important reminder, 4,280 points in your account will expire tonight. Aba, kailan daw? Tonight! Tingnan mo na. Nakita nyo, narinig nyo ba yan? Inaapura ka talaga. Gabi na. Ngayong gabi raw. Click the link to redeem. Ayan na. May ano na. Teka, i-click ko ha. Tingnan natin kung ano may. Kanino ba yung cellphone to?
Meron ding yung link. Yung link, pag nakita ninyo, ano ba ibig sabihin ng link? Basta iba kulay. Pag iba kulay. Iba kulay na doon sa mga text. Yun nga yung, yung mismo yung doon ka pupunta doon ka dadalhin Doon ka dadalhin. Nako. Ayan, kaya lang hindi alam ng lahat yan. Ano ba mga kumbatsero? Kung pagpindot mo nga lang, susundan mo lang yun. Dahil may reward, na ibibigay sa'yo. May points na ibibigay sa'yo. Mag-i-expire. Pag susundin mo yun susundin mo yung mga instructions sa'yo. Lalagay yung pangalan mo, lalagay address mo, lalagay yung iba pang bank account mo, ano man. Kaya kinlik mo? Kinlik ni Yuel, tapos nakalagay. Deceptive website. Warning. This website may try to trick you into doing something dangerous like installing software or disclosing personal or financial information like passwords, phone numbers, or credit cards. Nahabol lang smart yan. Nahabol, ano? Yung pagpindot mo, binabalaan ka kagad ng smart. Binabalaan ka kagad. Ito yung... sabi kasi ni Yuel... Abogado nung nadali abogado ito. Yan. Sabi kasi ni Yuel, i-scam nila ako. Wala naman sila makukuha sa akin. Sabi ni Yuel. Kaya nga, sabi na lang nung smart, kawawa naman. Naawa. Ayan, mag-iingat ho kayo sa dami ho ng mga scammer na yan. Lalo na ngayon. Ngayong papalapit ang Valentine's. Valentine's. Lalo na ho yung mga mga sawi sa pag-ibig. O kaya ay mga mag-isa. Yung mga OFWs natin. Ikaw ba nalulungkot? Ayan, wala ka bang kausap? Ayan, yun, mga nako. Ingat ho kayo dyan. Basta't hinihinga na kayo ng pera. Ibang usapan na yan. Scammer na yan. Scammer, ipalagay nyo na scammer yan. Yun ang assumption. Kwan nyo, pag kayo yung pinapadala ng pera, medyo hindi scammer yan. Umiibig sa iyo. Umiibig talaga sa iyo yan. Yan, yun ang red flag talaga doon. Kapag sinimulan ka ng hingan sa iba-ibang pamamaraan, halimbawa may sakit si ganito, may pupunta ako diyan. Mga sad stories. Meron akong kargamento diyan na hindi ma-release, mga ganon. O kaya ayaw makipag video call sa iyo. Video call, yan. Kulit ka ng kulit, ayaw makipag video call. Kasi gusto mo i-check kung yung profile picture niya na napaka-pogi. Yan. Napaka-pogi. Kapag ubod ng pogi, pag mas pogi pa sa amin ni Kumbachero, kabahan na kayo. At masel ang katawan. Doon pa lang red flag na yan. Tapos yun nga, pag hinihingan ka na ng pera, ayan, tandaan ho ninyo yan. Mag-ingat sa naglipa ng mga kawatan. Mga kumpasyero ng bayan, Jerry Dos. Beno, ang tunggak na oras. Uy, ang bilis naman ng oras. 22 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Umaga. ACS Balita, susunod na. Tawan basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 3 ng Pebrero 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Krimen sa Metro Manila bumaba ng halos 20% nitong Enero ng 2025. Pangamba ng DA na magkaroon ng shortage sa supply na itlog, itinanggi ng Egg Board. Lady pilot na nasawi sa helicopter crash matagal ng piloto ni TV host Willie Revillame. Pagsisimula ng Panagbanga Festival 2025 sa Baguio, payapa naman daw ayon sa pulis. 117 inaresto sa niraid na online scam farm sa Makati, kakasuhan ng paglabag sa Data Privacy Act.
Halos 300 hektaryang kabundukan at pananim natupok sa Ilocos grass fire. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa atin munang ACS Good News. bumaba ng halos 20% ang crime against person and property sa Metro Manila itong unang buwan ng taon kumpara sa katulad na panahon noong 2024. Ayon kay Police Brigadier General Anthony Aberin, NCRPO Director, nasa 451 ang kabuang naitalang krimen noong Enero, mas mababa ng 110 kumpara sa 561 cases na naitala noong Enero ng 2024. Iniugnay ni General Aberin ang tagumpay sa agresibo at walang humpay na operasyon ng NCRPO laban sa mga kriminal, lalo na sa paglaban sa iligal na droga, loose firearms, iligal na sugal at mga wanted persons. Wala daw pong magiging kakulangan sa supply na itlog ngayong taon. Ito ang tiniyak ng Philippine Egg Board Association taliwa sa unang sinabi ng Department of Agriculture na posibleng magkaroon ng shortage sa pagsapit ng Abril. Sa katunayan, sinabi ni Francis Oyehera, Pangulo ng Egg Board, inaasahan nilang masisigla pa ang produksyon ng itlog ngayong 2025 kumpara nung nakaraang taon. Bagamat totoo na marami ang nalugi nung nakaraang taon dahil sa mga nasawing manok dala ng summer season, nakapag-repopulate na ang mga producer at na-stabilize na ang supply nito sa pagtatapos ng 2024. Alas 6:29 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Piloto ng TV host na si Willie Revillame ang lady pilot na nasawi matapos bumagsak ang helicopter nito sa isang sapa sa barangay San Miguel, Gimba, Nueva Ecija. Isa si Revillame sa unang nagpunta sa HM Mina Funeral Services sa Gimba kung saan dinala ang mga labi ni Julia Flori po na taga Parañaque. Kagad namang ikinasang ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang technical investigation para matukoy ang sanhi ng chopper crash. Ayon kay Lieutenant Colonel George Calaud Jr., Gimba Police Chief, bumagsak ang Robinson Chopper sa ilog sa Barangay San Miguel noong Sabado ng hapon. Galing ito ng Baguio at patungong Maynila nang mangyari ang insidente. Kakasuhan ng paglabag sa Data Privacy Act ang 117 Pilipino na naaaktuhang naniningil, nananakot at nagpapadala ng mga banta sa mga may utang sa online lending applications hub sa Makati City. Naku, iba naman yan. Ang dami ng mga nagpakamatay dahil dito sa ginawa nitong mga hinayupak na ito. Ang nasabing mga Pinoy ay inaresto sa magkasanib na puwersa ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission at NBI sa mismong working stations gamit ang search warrant. Na-recover sa raid ang mga desktop at mga listahan ng mga kliyente na may due dates na at may mga script din. Script sa pag-iengganyo sa mga target na kliyente. Ayun. Modus po ng mga suspect na maghanap ng mga biktima sa pamamagitan ng TikTok at iba pang social media at nag-aalok ng collateral free na pautang na hanggang 25,000 pesos. Ayan. Lalo na yung mga gipit talagang sasagpangin ito. Saka walang walang collateral. Walang collateral Kaya lang, nabatid na ang mga nanghihiram ay sinisingil ng 35% Ay sus, na Joseph. lingguhang interes. Daig pa yung yung 5-6 nyo anong 5-6, araw nagmukhang santo yung nagpa 5-6. 20% lang yun, yung 5-6 Ito 35% per week. Ayan. At ang mga hindi makapagbabayad ay hinaharas, hinihiya at pinagbabantaan na ipakakalat ang kanilang personal na impormasyon online. Naalam pa ni Yusek Gilbert Cruz, Executive Director ng PAOK, kung konektado ang illegal online lending sa mga Pogo. Naging mapayapa naman ang kabuang pagbubukas ng Panagbenga Festival 2025.
Ito ang iniulat ng Baguio City Police matapos makapagtala ng zero crime sa pagsisimula ng selebrasyon. Bukod dito, wala ring naitalang insidente ng nakawan sa unang araw ng piyesta, unang beses na nangyari sa kasaysayan. Iniugnay ng hepe ng Baguio Police ang tagumpay na ito sa kanilang maayos na strategic measures at ang aktibong pakisama ng publiko sa mga inilatag nilang alituntunin. Dodoblehin naman nila ang mga pagbabantay sa Grand Street Dancing and Float Parade na gaganapin sa Pebrero 22 hanggang 23 kung saan inaasahang dadalo ang maraming turista, celebrity at mga politiko. Alas 6:33 ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agrin kayon, gising na. Inabot ng halos isang araw ang malawakang grass fire sa bulubunduking bahagi ng Carasi, Ilocos Norte. Sa ulat ng Office of Civil Defense, aabot sa halos 300 hektarya ang natupok sa sunog na sumiklab bandang alas 2:30 ng hapon nitong Huwebes. Walang tigil itong inapula hanggang sa maideklarang fire out bandang alas 2 nitong Biyernes. Maabot pala ng buong isang araw, kumbatsero. Nagsagawa ng heli-bucket operations ang Air Force sa pamamagitan ng 3 sa kanilang helicopter dahil napakalakas ng apoy. Wala namang naapektuhan sa nangyari dahil halos 3 hanggang 4 na kilometro ang layo ng pinakamalapit na residential area mula sa sunog. Nitong weekend, nagsagawa na ng assessment at monitoring sa lugar pero hindi pa tukoy kung ano ang naging sanhi ng sunog. Sunog! Sunog! May follow-up report ang ating RH52 sa sunog dyan sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal. RH52, Edniel Parrosa. Kami ni Edniel! Itinaas na ng mga pamatay sunog sa ikalawang alarma. Itong sunog sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Pasado alas 6 ng umaga. Ito'y dahil patuloy pa rin inaapoy nabatay sa initial na impormasyon ay dumadali sa mga yari sa light materials. Malapit lamang itong sunog sa floodway area, partikular sa Barkadahan Bridge. Kaya sa mga motoristang karaniwang dumaraan sa Ibank Road at Ortigas Extension sa border ng Pasig City, asahan na ang mabagal na taloy ng mga sasakyan ngayong Monday rush hour. Ako'y magbabalik kasama na ilan pa impormasyon. Ito si Edniel Parrosa. Balik sa inyo. Thank you, Edniel. Susunod! Tito mo! Ang immigration daw po'y may panawagan sa publiko. Kaugnay nitong mga nahuhuling Chinese spy. Aba? Dito sa atin, sa Pilipinas. Yung palang ibang nahuling Chinese spy dyan 20 plus years nang nandito. Ganon. 2002 pa daw andito na. Oo. Spy pa kaya yan? Totoo kayang spy yan? Baka spam yan. Baka nagtitinda na lang ng taho yan. Oo, ang tagal na. O kaya matagal na nga naninirahan dito, tas na-recruit. Na-recruit nung sino mang nangangailangan ng impormasyon tungkol sa Pilipinas. Samantala, ang ating ubod ng lakas, pumapagaspas. Bagong lakas promo ay nandyan po sa Barangay Bayanan, Muntinlupa. Ayan sa mga taga-Barangay Bayanan, Muntinlupa, lakasan ang inyong mga radyo at telebisyon nang kayo'y swertehin sa araw na ito. Alas 6:36 ang ating oras, magbabalik pa rin ang ACS Balita. Ang walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday,
All you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:42 ang ating oras. Kumustahin nga natin ang contract farming. 'Di ba nung banggitin ito ng Pangulo noon? Pangulo mismo nagbanggit nito. Napasigaw tayong dalawa pa ng sabay na ito yan ang solusyon. Yan ang solusyon. Paano ba yung contract farming? Yung parang contract growing din sa baboy. 'Di ba? Sa contract growing sa baboy, ito alam ito ng mga maraming magbababoy. Alam din ng San Miguel Corporation, alam ng Bounty Fresh. Ayan, papaalagaan mo yung baboy, sagot ng kumpanya yung lahat, yung baboy, yung feeds, lahat, bakuna, gamot ng baboy. Tapos yun ding kumpanyang yun, ang kukuha sa iyo, ang bibili sa iyo nung pinaalagaan sa yung baboy. At ang totoo nun, paiwi pa tawag noon, ba? At ang totoo nun, habang inaalagaan mo, papunta-punta pa yung mga eksperto nila. Oy, ito, medyo nababansot itong mga wan. Siguro, ayan. Kumbaga, tinuturuan ka na eksperto ng mga kumpanya. Tinuturuan ka, pero ang totoo nun, chinecheck. Baka ibinebenta mo yung ibang mga feeds. O kaya, baka meron ka ibang inaalagaan na pinapakain mo, yung feeds nila. Ayun, kasama yun doon. Ganun din dito sa contract farming sa palay. Na napakagandang ideya at ng konsepto na para matiyak na yung dulo, yung produkto, yung bigas mura, tapos yung sa simula kumita pa yung magsasaka. Napakaganda. Kaya sabi natin dapat palaganapin ito at kung maaari lahat na ng magsasaka sa Pilipinas kung kaya sumali dito sa contract farming. Kaya kumustahin natin ito. Ang nagpasimula po nito dito sa atin ay ang NIA, National Irrigation Administration, sa ilalim ng pamumulo ni Administrator Eddie Guillen. Administrator, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. May magabigat, Ka Jerry, Ka Tunying, tumagis. Tanawagan mo sa atin lahat. Opo. Kumusta na po ang contract farming natin, Kabagis? Well, sir, ayon dun sa agreement namin ng DA, ang DA po ngayon ang lead agency, at ang NIA ay katulong po kami sa onboarding ng ating mga farmers, pag-register nila sa mahirap po kasi dyan ang pag-register nila sa RSPSA, so tutulong po ang NIA dyan. Yung geotagging ng kanilang farms, so magagamit ng NIA yung GIS system natin at pagbuo ng mga cooperatives. And of course, sa marketing, tutulong po ang NIA dyan, Yun po yung ating basta ang lead po ngayon is ang Department of Agriculture po. Kaya pala puro tulong na lang ang binabanggit niyo, tutulong kayo, tutulungan NIA. So DA na pala ang lead agency ngayon. Yes sir. Bale DA para mapalaki rin natin yung program kasi alam naman natin lahat nasa DA po yung malaking budget. Kaya yun po at ang NIA po ay mag-concentrate po tayo dito sa empowerment ng ating mga farmers, kaya ng namin ng cooperative at pagtingin yung mga kailangan to ng ating mga farmers po. Nito po, bago po ninyo ipinasa sa DA as lead agency na DA, gaano na karami ang magsasaka na covered ng contract farming at gaano karaming hektarya ng palayan ang nasakop na? Yung initial po na program natin, sir, di ba, nasa 40,000 hectares lamang. Pero ang magandang performance po ng NIA dito, di ba, sabi ko naman sa inyo noon, ginagawa natin ito, ang isang goal na ito ay para mailipat, mapalitan natin yung cropping calendar ng ating mga farmers. Ngayon po, masaya kong ibalita sa inyo, merong tayo na-convince na mga around 360,000 hectares po magkakaroon ng second dry cropping ngayong taon na ito. Meaning, ito po yung mga magtatanim ng February to July, mga ganun po. So, malaki pong itataas ng production ng
natin sa sa bigas po nito. From 40,000 magiging this year ay 360,000 hectares, Administrator? Yun lamang po ang sir, yan lamang ang sinasabi ko yung 350,000 hectares. Yun po yung na-convince namin na mag-double dry. Mag-double dry. Mag-double dry tayo. Ito yung additional po na production ng ating bansa. Kasi, di ba, dati pagdating ng March, April, tigil na tayo ng pagsasaka. Pero ito po ngayon, meron ho kaming 350,000 hectares out of our 1.2 million na mag-double dry. Ibig sabihin, ito po yung additional na production ng NIA ng bigas ngayon. To the amount around 1.7 million metric tons. Pero yun nga po, naka-contract farming din po ito? Naka-connect din po ito sa DA ho at every week naman ay nag-meeting kami at tutulong po ang DA sa mga input ng ating mga farmers po dito. Ano pong feedback mula sa mga farmers sila mismo dito sa contract farming? Gusto ba nila o nahihirapan ba silang mapasama diyan sa programang yan at ang DA ba, sa ilalim po ba ngayon ng DA talagang may programa sila para palaganapin pa yan? Gusto ko ng mga farmers natin ito. Tuwang-tuwa po sila kasi again po, yung programa na ito, marami pong kaakibat na sub-programs dito, no? Kagaya ng pagbibigay sa kanila ng farm machineries, kiskisan. At ang dati nahihirapan po sila sa pag-onboard sa RSPSA. Pero ito po ang isang naitulong natin sa ating mga farmers na request po namin sa DA na yung certification ng NIA, yung IA at ng NIA, pwede na silang i-register sa RSPSA. Ito po yung napakalaking problema po ng mga farmers natin noon. Ngayon po ay malaki na po ang naitutulong natin ng NIA dyan dahil na ang target natin, lahat po ng IAs natin ay may onboard sa RSPSA. Dati po nasa nasa 30%, 40% lang dati. Pero ngayon po lahat i-onboard po natin sa RSPSA. Alam naman po natin na yun yung listahan na yan ang mag-enable sa ating mga farmers para makatanggap ng ayuda sa gobyerno. Ano po yung RSBSA? Ito po yung registry system po ng ating mga farmers na kinikilala po ng DA para mabigyan sila ng ayuda. Dati po kasi ang nagbibigyan niya nasa LGU po yan. So, palakasan. Pag hindi butante ni Mayor, hindi mo nilabigyan. Patay. So ngayon po, wala akong gano'n. Talagang tinututukan po ng NIA ito para mga farmers na mabigyan. Kabagis, Administrator, nahihirapan po ba ang NIA? Ba't nyo ipinasa sa DA? Maganda sana, tuloy-tuloy na kayo Oo nga kasi ang pinakamahirap dyan, yung pasa-pasa pa ngayon, katulad ngayon, hindi mo tuloy masukat yung success o failure dahil sasabihin, hindi na sa amin yan pinasa na namin sa DA, kinuha na ng DA hindi ho, kasi again, ang NIA sa amin po yung IA, sa amin kaya lang ang lagi hong tanong kasi dyan, lalo pag sa mga budget, hindi daw namin trabaho. Hindi mandate ng NIA. So, sabi naman namin at the end of the day, ang mandate namin, ang objective namin is to empower yung ating mga farmers. So, itong ginagawa ho namin ngayon, tinignan namin kung saan talaga yung mahinang parte, kung saan yung talaga nahihirapan yung ating mga farmers. At ito ay talagang tinututukan ng NIA. Wala na siguro mag-question dito dahil ang mandate na talaga dito is to yung empowerment ng ating mga farmers. Na yan din ang utos ng ating Pangulo. Oo nga sana nga po ganun lang kasimple yun nag-aalala kasi kami ang ganda ng arangkada talaga ang ganda ng arangkada biglang nag-iba ng driver kaya nga ba't ba mag-iiba kung maayos naman katunayan nung nakaraang Biyernes lang may binabalita kami yung reporter namin si Val Gonzales may binebenta kayong 29 pesos na per kilo na bigas gusto nga sana natin mas marami yan kaya mas malaganap yan, Administrator. Well, hindi naman natin iiwanan yung ating 29 pesos na bigas at again doon sa hilingin natin sa MOA namin with itong convergence namin with DA kasama tayo sa marketing kaya ang isang focus po ng NIA ngayon ay makipag MOA kami with sa mga LGUs para po in the future lahat po sana ng gusto namin lahat po sana ng market sa buong Pilipinas under ng LGUs yan
ay available malagyan po yung bigas natin. Yun na nga, yun, matagal na rin namin sinasabi yun na administrator Ba't ba hindi magawa-gawa? Yun nga lang kadiwa. Yung kadiwa na gawin sanang every barangay ay may kadiwa. Ang tagal na natin sinasabi hanggang ngayon hindi na nadadagdagan. Kung wala na ho sa inyo yung program na yan, paano ninyo maitutuloy yung 29 pesos na bigas na yan na administrator? Again, malaki pa rin ho magagawa namin kasi lahat nakita dahil dito sa program na ito nakita namin po yung mga pangangailangan ng ating mga farmers gaya ng onboarding sa SBSA, yung marketing po at ang hiling na sana namin nakikipag-set ako ng meeting kay Secretary Remulla ng CILG. Sana yung itong partnership ng cooperatives with sa mga LGUs, partnership ng LGUs sa cooperative ay isama sa kanyang essential component ng SGLG. Kasi ito po yung missing link yan yung tulong ng local government. Alam ko po yan bilang dating mayor. Kaya pag nagawa po namin yun, malaking tulong po ito sa ating mga farmers. Ituloy ninyo yan. Pero may budget ho ba? May nailaan po bang budget na malinaw? Para sa contract farming this year? For this year po is nasa 100 million po ang budget namin. Pero ang nag-request kasi namin ito, dapat nasa 4.5 billion. Pero ngayon, 100 million na lang. Admin, ba't ang liit? 100 million na lang. Kaganda-gandang programa, biglang anak ng nangyari? Dalaga. 100 billion, ilan na lang ang mga mapopondohang contract farming nun? Naghihikayat nga tayo ng mga magsasaka na sumali sa programa tapos biglang tinanggalan ng budget. Again po, nasa DA naman po yung budget na ito at ang maganda ang bait nyo talaga. Ang bait nyo talaga, Kabagis. Administrator, ayaw nyo makipagbasag ulo. ang hinihingi nyo sana ay 4.5 billion. Opo. Ay, naibigay po sa atin sa 100 million po. Pero again, natutuwa naman kami at Panginoon ko. Ito ng DA ng program. At talaga pong nakikita naman natin ang sincerity ng ating Secretary Laurel po para mapalaki naman po ito. Lagi po meeting namin, sir, every week. Huwag po kayo mag-alala. Papalab din ho namin sa DA dahil uulitin namin, ito ho ang isa sa mga programang wala pa, binabanggit na namin ni Kumbachero. Binabanggit na namin. Ang kagandahan po nitong programa na to, parang nagkatawang programa, yung aming daldal ni Kumbachero, kayo pa ang gumawa. Masaya po ang magsasaka dahil assured yung kita nila. Masaya rin ang end users dahil mababa ang presyo ng produktong binibili po nila. Ang ganda Ang ganda. Kaya nga dapat kung may... Hindi mo mauubos yung pera doon sa amin. Tama. Talaga. Umiikot Hindi mo ipinamimigay yung pera. Kaya andyan pa rin, bumabalik din. Administrator, magpa-follow up po kami dito sa DA. Salamat po. Thank you. Maraming salamat po. Good morning po. Good morning po. Kabagis. Mario Stefano. Ba't nagkaganon? Parang yun ang nalulungkot tayo, Kumbachero. Kung alin yung mas mahalagang proyekto, kung mahalagang nakikita mo naman. Konto, Kumbachero, para siyang magiging saving grace sa agriculture sector natin. Ba't yun pa ang inalisan mo ng pondo? Mario Stefano. Yun pa ang binawasan mo ng pondo. Ito'y pinondohan ng last year ng Kongreso. Ang laking pondo rito na inilaan ng House para ho dito sa contract farming na ito. Bakit ngayon 2025? Naku po, inang. Anong nangyari? Ay, nako. Nagatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Bah. Ito po naman si Anthony Taberna. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Dos por dos. Eto, Kumbachero, ito raw mga susunod na araw, this week, within the week, idideklara daw ang food security emergency.
Ayan, doon lang sa declaration na yan, ibig sabihin may problema tayo. Talaga. Oo. Bakit ka magdedeklara ng food security emergency kung walang problema? Hindi naman kailangang maging masyadong matalino para po maisip natin na may problema talaga tayo. Isipin nyo, nagkaroon po ng liberalization sa pag-aangkat ng bigas, di ba? Dahil sa rice tarification law. Kaya po naman nagkaroon ng rice tarification law para po may kita ang gobyerno, di ba? Pagka pinayagan mo mag-import, pumapasok ang kita sa gobyerno para pag may pera ang gobyerno, i-distribute to. Ang sabi nila dyan, makikinabang din mga magsasaka in the form of machineries, agriculture agriculture inputs, technical at kung ano-ano pa. So madalis tayo, napakagandang pakinggan. Napakagandang pakinggan. Dahil sa wala namang nangyayari, ang sabi ng gobyerno, sige nga, bawasan natin yung tariff. Ayun, from 35% ginawa hong 15% na lang. Ibig sabihin, 20% tariff ang inalis ng gobyerno, yung siguradong kita ng gobyerno, inalis para mapababa ang presyo ng bigas. Napakaganda rin naman sana ng objective. So tuloy-tuloy po yung pag-i-import. Kailan po tinanggal yung binabaan yung tariff? July pa. July pa last year. So ang iniisip natin noon at in-announce naman ng gobyerno, bababa. Mararamdaman daw po ang pagbaba ng presyo. Diba? Dahil binaba ang tarifa. Nagpakalugi ang gobyerno. Parang sa oil industry, di ba? Pag gumalaw ang presyo sa world market, pag bumaba, next week, bababa. Pag tumaas, next week, lingguhan, di ba? Sa oil price natin. Bukas nga, ano ba ang balita, Yuel? Tataas ba o bababa? Bakit dito sa bigas, nung mataas ang presyo, mataas ang kuha. Ang ginawa ng gobyerno, binawasan ng tax para bumaba ang presyo sa atin dito pag ibinenta. Hindi bumaba. Tumaas pa nga Antindi po nang nangyari dito. At saka buti sana nung bumababa na yung presyo ng bigas sa world market, binalik na uli yung taripa. Dati nga, at lalong bumagsak ang presyo. Hindi po ganun ang nangyari, mga kabaso. Maliwanag na may nagkakamal po dito. Ang idinadahilan daw yung daw inimport nung nakaraan ay yung pa rin ang nasa merkado ngayon. Ay sus Mario Joseph, gaano ba karami yung inimport na yon na binili sa ilalim pa ng 35% tariff. Gaano ba karami yun? Ubus na yun. July sinimulan yung tanggalin yung tariff. Ano na ngayon? February na. Kung inangkat yun, kumbatsero, kung dumating dito ng mga 3 months ago o 4 months ago, may bukbuk na yun. Bulok na yan. May bukbuk na yung bigas na yun. Mario Joseph, nako, ano ba nangyayari sa atin? Kaya maliwanag kumbatsero dito na meron talagang nagkakamal dito. Kaya lang, hindi po masisihan ng tao. Puro lip service po tayo Magpapiso-piso ka lang per kilo ng imported na bigas ng pisong komisyon. Ang laking kita nun, kumbatsero. Piso lang magpapiso-piso ka lang sa bawat kilo ng imported na bigas na kickback. Naku po, ang laking pera na nun. Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Merong magandang proyekto. Ito, nakita na natin Nakita na po natin. Ang totoo, ito may resulta na nga At ang kagandahan dito, kumbatsero. At happy ang mga magsasaka na nasa ilalim. Happy ang magsasaka. Happy din ng consumer. Mababa ang presyo, 29 pesos. Ang maganda, nandun pa yung pera, umikot lang pera. Umikot lang. Hindi naman katulad ng ibang allocation ng gobyerno. Palugi. Ibigay. Walang bumabalik. Ito umiikot. Wag mo nang sabihin kumite. Kahit na hindi na kumite, umikot lang. Yung pera. Tapos kung magkano, halimbawa, 100 pesos, umikot lang din. 100 pesos ulit yung nakolekta ng gobyerno under contract farming. Okay na yun, napakaganda. Okay na yun. Happy na nga
yung target beneficiaries mo, magsasaka at consumer. O, diba? ano pa ba ang hahanapin mo? Nako. Ngayon, ang ganda-ganda, klarong-klaro ang ganda-ganda ng programa. Ngayon, naghihilian pa. Kung 4.5, pinondohan ulit yan ng 4.5 billion, gaya ng hinihingi ng ni administrator, yung 4.5 na yun, babalik din sa gobyerno. Walang mawawala. Pero nakalikha tayo ng happing magsasaka at happy consumer. Mr. President, lalo pat kayo lagi kayong hinahanapan ng mga kritiko ninyo ng aksyon tungkol sa bigas. Dahil daw sa ipinangako ninyong murang bigas noon. Ito na sana tapos bigla kang titirahin ng hindi naman trabaho ng NIA yan Ayun, nako. Patay na tayo doon. Patay na tayo doon pagka tumakbo tayo sa ganung hindi nga trabaho ng NIA, ginagawa nyo ba? Kaya nga kaya nga ginawa ng NIA dahil walang gumagawa. Walang gumagawa. Napangal na ang bibig namin ni Kumbachero tungkol dyan noon Ang tagal na namin sinasabi yan At finally may gumawa. Tapos ngayon ay nako, inalisan pala ng budget. From 4.5, ang inilagay 100 million. Ilang magsasaka lang ang malalagay sa contract farming yan. Aasa na naman tayo sa ayuda. Ay, nako. Eto, mabuti na lang at tayo ay namimigay ng ubod ng lakas. Pumapagaspas! Eto na si Sherwin Alfaro. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Mula dyan sa Barangay Bayanan, Muntinlupa, ando ang ating RL6, Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Yes, Anthony, Jerry, magandang umaga. Dito nga sa Bayanan, Muntinlupa, ay problema din yung bigas. Medyo may kamahalan ng bigas. Magkano bigas sa inyo? 1,350. Yung isang tako, 25 kilos. Opo. So, lumalabas yung mga nasa magkano yun? Per kilo, nasa 50, mahigit 58 po. 58 ang kilo. Oo, at least pasok doon sa maximum retail price na itinakda nila, 58. Pero mabigat pa rin kung tutusin. Pero talagang tsatsagain dahil gaya ng ginagawang pagtsatsaga sa pakikinig. Sa DZRH. Itong si ate. Ate, magandang umaga. Sino ba yan? Magandang umaga po. Pangalan mo? Eleanor po. Si Ate Eleanor. Ate Eleanor, palagi ka nakatune in sa DZRH? Opo. At ayan yung kanyang cellphone. Tignan mo naman, naka-DZRH yan. At hindi lang yan, nakakonect pa yan sa stereo. Kaya naman napakalakas pag tinodo yung volume. Hanggang kalsada, dinig na dinig yung DZRH. Ano yan, araw-araw nakatune in kayo? Opo. At sino pa rito mga announcer pag umaga? Si Anthony Taberna po, tsaka si Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, meron kang 1,000 pesos! Thank you po very much. Anong bigas ang binibili nyo? Yung ano po, tawag dito? Ma? Yung maganda. Jasmine po. Jasmine. Oy, sana all. Inis na kutis ng Jasmine. Ito, bigas si ate. Magkano ba yung Jasmine? Magkano Jasmine? 60 po. 60. Konting diferensya lang. Jasmine na kinakain, mamahaling bigas. Tignan mo, kaya maganda. Maganda. Nakakaganda pala yung Jasmine. Nakakakinis. Tignan mo ang kinis niya. Nakakakinis yung Jasmine. Ano pa yung nagkakadimple ka pa? Yan, may dimple naman natin. Kinlows up pa. Jasmine ang bigas mo. Nagkakadimple ka ng ano. Para kang hugis bigas. Hugis bigas. Grabe. Hugis bigas ka ate. Meron ka bang grocery mula sa DZRH? Yan, grocery. Thank you po. Maraming salamat po sa DZRH. At syempre, sa Dasporto. Opo, sa Dasporto din po. Maraming salamat. Salamat po. Thank you. 1,000 pesos. Ito mo sa DZRH. Baka kayo sa dating winner sa bagong taon. Bagong lakas from Mars number 6. Sherwin Batagoro, DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Thank you. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 11 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes at 3 ng Pebrero 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. COMELEC, ipinagbabawal ang pangbibigay ng ayuda 10 araw bago ang eleksyon. 4 na pong vloggers at influencers ipinatawag ng Kamara sa hearing sa fake news. Mga lumabag sa election gun ban sumipa na sa halos 600. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo kasado na bukas. Taas presyo sa LPG sumalubong naman sa unang araw ng Pebrero. Vice President Sara nagdadalawang isip kung mag-i-endorso ng kandidato sa darating na eleksyon. At 4, kabilang isang bata patay sa sunog sa Balanga, Bataan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, ituturing ng isang pamimili ng boto ang pagbibigay ng ayuda 10 araw bago ang May 12 midterm elections. Batay sa inilabas na Resolution 11104 ng COMELEC, bawal nang mamahagi ang DSWD at ang Department of Labor ng anumang government cash aid kabilang ang AKAP, AIX, TUPAD at 4Ps. Gayunman, hindi kasama sa kautusan ng COMELEC ang pagbibigay ng tulong medikal at burial na ibinibigay sa mga nangangailangan. Inimok ng veteranong election lawyer si Pangulong Bongbong Marcos na magtalaga ng mga bagong COMELEC commissioners mula sa opposition parties. Ayon kay Attorney Romulo Macalinta, layo ng kanyang panawagan sa Pangulo na maibalik ang kumpiyansa ng publiko sa poll body. Paliwanag ni Macalintal, sa pamamagitan ng pag-appoint ng COMELEC Commissioner mula sa oposisyon, mawawala ang pangamba at alinlangan ng mga stakeholders hinggil sa hindi patas na mga desisyon na may kinalaman sa halalan. Una rito, inihayag ni COMELEC Chairman George Garcia na nasa proseso na ang Pangulo ng pagpili ng 2 bagong commissioners ng COMELEC na papalit sa magre-retiro na sina Commissioner Socorro Inting at Marlon Casquejo na magbabalot-balot na ngayong linggo. Pumalo na sa 594 ang bilang ng mga naitala ng COMELEC na lumabag sa election gun ban. Sa datos ng National Election Monitoring and Action Center, hanggang kahapon Pebrero 2, pinakamarami sa mga lumabag ay mula dito sa Metro Manila, 171. Ang mga nahuli ho na lumabag sa gun ban. Sumunod dito ang Central Luzon, Central Visayas at Calabarzon. Ayon sa COMELEC, karamihan sa mga lumabag ay mga sibilyan, 552. 22 naman ang security guard at isa ang pulis, habang 5 ang miyembro ng AFP. Marangkada ang nationwide gun ban noong January 12, kasabay ng pagsisimula ng election period para sa halalan sa Mayo. Mabuti kami ni Kumbatsero binigyan ng exemption ni COMELEC Chairman George Garcia. Kaya't nadadala namin ang aming basuka.
Yung machine gun mo ba nadadala mo? Oo, laging may langis. Laging may langis. Laging madulas yung machine gun. Kaya pala itong si Commander Rene Parcon ngayon. May madulas ang daliri. Samantala, alas 7:16 na ng umaga, pinag-iisipan po ni Vice President Sara Duterte kung makabubuti o makasasama sa mga kandidato sa 2025 midterm elections ang pag-endorso niya sa mga ito. Sinabi ni Duterte na tinitingnan pa niya kung ano ang magiging partisipasyon niya sa darating na halalan. Ayon kay VP Sara, kung ang hindi niya pag-endorso ay makakatulong sa isang kandidato, gagawin niya ito. Samantala, muling iginiit ni Duterte na kinukonsidera na talaga niya na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028 dahil napag-iiwanan na niya ang Pilipinas. Alas 7:16 ang ating oras. Kasado na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Batay sa pagtaya ng Department of Energy, halos piso ang posibleng itaas sa presyo ng gasolina, samantalang halos may rollback naman na maaring mahigit piso sa diesel at kerosene. Samantala, sinalubong naman ang unang araw ng Pebrero ng taas presyo ng LPG na umabot sa 70 centavos kada kilo. Ito'y katumbas ng 7.70 kada 11 kilogram na regular na tangke ng LPG. Apat na pong social media personalities ang inimbitahan ng House Tri-Committee para humarap sa investigasyon ukol sa fake news at disinformation na magsisimula bukas, Pebrero 4. Ayon kay overall chairman ng Tri-Committee, Dan Fernandez, kasama sa mga inimbitahan sina Jason Sa, Alan Rogando Sasot. 40 yan, kumbachero. Sige nga. Alan? Hindi ba si Sasto? Sino yan? Sino? Si Sasot. Sasot? Alan Rogando Sasot dito baka iba to. Lorraine Badoy, Banat Bay, Trixie Angeles, Maharlika. Nasa ano yun Sana umuwi. Amerika yun Oy, Maharlika, umuwi ka. Iniintay ka ni Mel Magno sa airport. May hawak-hawak na posas. Inimbitahan din sa pagdinig ang mga kinatawan ng Google. Hindi po kami nagbibiro. May warrant of arrest po kasi itong si Maharlika. Kaya malakas ang loob niya na mag-broadcast sapagkat hindi siya maaabot sa Amerika. Subukan niya umuwi dito sa Pilipinas. Total, mahal niya ang Pilipinas. Pero may nagdemanda na rin sa kanya, di ba? Sa Amerika mismo. Oo, kaya kapag meron, kasi aabutin daw ng aabutin ng trial talaga yun Oo, kaya malamang pumunta na to sa Africa. Inimbitahan din sa pagdinig ang mga kinatawan ng Google, Meta at TikTok at mga opisyal ng NBI, PNP at DOJ. Sabi ni Congressman Fernandez, mahalagang masuri sa pagdinig ang pagpapakalat ng maling impormasyon online at ang epekto nito sa pangunawa ng publiko at national security. Tatalakayin din sa hearing ang mga hamon sa regulasyon laban sa online disinformation at mga hakbang na dapat ipatupad hinggil dito. Kung nakikinig sa atin si Congressman Dan Fernandez, sana balikan nyo yung mungkahin ng 2x2 noong pan 2020. Ano yun? Yun po yung matiyak na lahat ng gumagamit ng social media totoong tao. At matutumbok natin kung sino. Verified para may accountability. Bago ka makapagbukas ng makapaggawa ng Facebook mo, patutunayan mo munang ikaw yan sa pamamagitan ng ID. Ng ID. Government-issued ID. Alam ng mga gumagamit ng kanyan, gumagamit ng mga tawag ng Binance. Yan. Yung mga nagki-crypto. Alam niyo po, buti pa itong mga app na yun Hindi ka makaka-register kung hindi mo papakita yung mukha mo. Hindi mo papakita yung ID mo, yung totoong ID mo. Correct. Ito po, Congressman, hindi mo na po kailangan magpakahirap dun. Kapag ka po na pinpoint ang totoong mga gumagamit ng social media, at least dito sa Pilipinas, at maging accountable sila, ay nako, masasala po ang mga fake news. Malaking maitutulong yan.
Dadaigin yan yung SIM card registration. Ayun, yung SIM card niya. Wala rin nangyari doon. Sa ibang balita, patay ang 4 na katao kabilang isang 3 taong gulang na bata matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Balanga City sa Bataan. Kinilala mga nasawi na sina Zinaida Jose, 70 anyos, Augusto Jose, 53, Jamelyn Manalo, 24, at ang batang si Jaila Jose. Takong alas 4:45 ng umaga nang sumiklab ang sunog sa unang palapag ng bahay sa Purok 1, Barangay Camacho. Batay sa investigasyon, posibleng hindi agad nakalabas ang mga biktima dahil nahirapan silang mabuksan ang nakalak na main gate. Pasado alas 5 ng umaga nang maapulan sunog habang nagpapatuloy ang investigasyon sa naging sanhi ng insidente. Alas 7:21 ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin, Apo, Tita Arlene de Guzman, welcome back home. Andito na Tita Arlene, na ang, saan ba galing? Alam mo na, namamasyal sa New York. Sa New York. Saka sa California. Iniimbestigahan na po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang pagbagsak ng isang helicopter sa barangay San Miguel, Guimba, Nueva Ecija na ikinasawi ng isang lady pilot. Sinabi ng CAAP na umalis ang RP C-3424 helicopter sa Maynila alas 10:22 na umaga nitong Sabado patungong Baguio City para magbaba ng pasahero. Nagpa-refuel ang 25 anyos na piloto. Ito dinalaw na ni dating Pangulong Duterte. Sa Yuel. May pangalan na yung piloto, binanggit na ni Kumbachero kanina eh. Di ba? Ang pangalan ng piloto ay saan ba yun? Hindi man nawala. Saan? Si Julia Flori Po, 25 anyos lang, Kumbachero. Ang bata nitong piloto na to. Nagpa-refuel ang 25 anyos na si Julia Flori Monzon Po sa Binalonan, Pangasinan, pero nahirapan nitong ma-restart ang engine bago nakaalis ng alas 4:30 ng hapon. So nagka-problema na yung aeroplano. Pasado alas 7 ng gabi. Robinson Chopper. Pasado alas 7 ng gabi nang matanggap ng Philippine Aeronautical Rescue Coordination Center ang nasa 6 na emergency alert mula sa lumipad na helicopter na kalaunan ay natagpuang bumagsak. Susunod! Dito po. Sino itong magaling na at veteranang aktres? Naku, pinatitigil na raw ng doktor sa pagtatrabaho. Sabihin sa paglabas-labas sa kung saan-saan pang mga pelikula at telebisyon. Dahil hirap ng hinihingal na at hirap ng magsalita. Sino yan? At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. Alas 7:24. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeehaw! Hoy, ating Susan Reyes Villarta, belated happy birthday na bati nung nakaraan. At itong Spice Boys na binuo ni Rocky Nazareno ng Manila Bulletin, misto lang nag-reunion. Nagkita-kita sina dating secretary, dating Congressman Mike Defensor, Nani Braganza, ayan, Ricky Sandoval, Congressman Ricky Sandoval ng Malabon. Hindi nakarating si Ace, Congressman Ace Barbers, si Migs, tsaka si dating Senate President Mig Zubiri. May mga ano daw, may mga lakad. Ayun, mga usapan niya, malamang yung mga nakaraan ng pinag-usapan niya. At siyempre, pati mga sakit. Yan ang pinag-uusapan ngayon ng mga
malapit-lapit senior citizen. Tsaka yung mga tawag sa kanila diyan sa Congress, pag pumupunta sila ngayon sa Congress, ang tawag na sa kanila, Tito. Dati sila yung mga bagets sa Congress. Ngayon sila Tito. Ay, attorney. Sa libre, Tito. Attorney Dudley Rios. Attorney Dudes. Ay, magandang morning. Kumusta ba si Kong GP? Ayan, si Congressman GP Padiernos. Ayan. At magandang morning din, kumbachero, kay Kuyang Joel Sarignaya na nakikinig sa atin dyan sa Cavite. At happy birthday kay Ma'am Evangeline Ponce. 74th birthday mo na pala, Ma'am Evangeline Ponce. Happy birthday. At nung auno, birthday ni Achi Edelingo. Ninang Achi Edelingo. Happy birthday. At muli yung ating pakikiramay, kumbachero, sa pamilya Eduardo sa pagpanaw ni Daddy. Nagpunta ako doon kahapon ng hapon, kumbachero. Napakaraming buhos, kumbachero, ang mga nakikiramay. At naikwento ni Ma'am Alice Eduardo na ito pa lang si Daddy Andres pumupunta dito sa Star City para lang... Gusto sumakay ng Chubibo? Hindi, gusto niya tayong makita. Kaya lang, pagka daw sinasabi ni Rodel, yung driver na tatawagan ba tayo para... Hindi, ayaw daw. Gusto lang daw niyang pumunta dito. Ay, ganon? Oo, na hindi sinasabi sa atin. Hindi natin alam, ano? Kaya talaga namang itong si Daddy Andres, nung nabubuhay pa fan ng 2x2. Sabi nga ni Ma'am Alice, ang 2x2 ang nagpahaba ng buhay ni Daddy. Sabi niya gano'n. Kaya nga yung biroan natin dito na gagaling, lalakas, pumapagaspas. Nakatulong daw po ang hindi na nga raw naggagamot. Hindi na naggagamot. Gusto lang niya na nakikinig siya sa 2x2. Iba kasi yung pinapanood mo, pinapakinggan mo, yung nabibigyan ka na ng impormasyon, napapasaya ka pa. Iba yung, di ba sabi, laughter is the best medicine. Di ba? Kaya nung daw lumipat tayo ng oras, una lumipat tayo na istasyon, sinundan tayo panghapon. Tapos nung lumipat tayo ng oras, ayun, nahihirapan na siya. Nahihirapan niya, hindi na raw malaman kung paano tayo susundan. Mario ayun, kaya kinukwento lang ni Ma'am Alice Eduardo. Muli po ang pakikiramay po namin sa pamilya po. Pamilya Eduardo. Pamilya Eduardo. Inuulit po natin, hindi pa ho kami tumatanggap ng anumang mga donasyon o tulong. Hindi pa ho kami kasi may mga ano na ho dati, may mga testimonial na ho dati na sila ay gumaling sa kanilang karamdaman sa ating mga healing session. Baka isipin, baka may mga scammer dyan. Sabihin sa inyo, nangihingi ang 2x2 ng donasyon. Nako, isuplong nyo kaagad sa NBI o kaya sa PNP. Ipahuli nyo kaagad. Hindi kami nangihingi ng anumang mga donasyon. Kaligayahan na po namin na kayo ay aming mapagaling sa inyong mga karamdaman. Si Ate Kare, gumaling sa karamdaman. Ayan. Pagaling ka, Ate Kare. At salamat daw sa urologist na si Dr. Rico Carlo Aniel at cirujano na si Dr. Edgardo Cabrera ng Diliman Doctors Hospital. Diyan lang sa Commonwealth, Quezon City. Ayan. Si Rico G. Rico Gonzales. Gumaling na ba si Rico? Gumaling na. Kapapakinig sa 2x2. Pati daw si Uncle Robert niya. Ayan. Uncle Robert. Eto na. Sana naman itong maturuan natin ng pwedeng maging source ng kanyang kaligayahan. Itong actress, itong veteranang actress na pinatitigil na raw ngayon sa pagtatrabaho dahil hirap ng hinihingal na at hirap ng magsalita. Sino ba ito? Sino ba yan? Nung isang linggo pa inaabangan ni Tatay Bonnie Aporo yan Eto na. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Nako, na-miss ko kayo ng bonggang-bongga, particular na yung ating mga viewers and the listeners. Uy, nakakaloka ka, Tunying at ka, Jerry. Dahil pinagbabawalan ng ang veteranang actress na maglalakad pa o magtrabaho pa dahil
hinihingal na ito. Hindi na ito nakakapagsalita ng dire-diretso. One time nga ay kinunan daw to ng isang message, naghingi ng message dito sa actress na ito. Pero ilang linyahan lang ay agad na itong inuubo, agad na itong hinihingal at kinakapos ng hininga. Well, nakakaawa nga ang naturang veteranang actress dahil ramdam mo talaga yung pagkahapo niya. May hapo siya, may hingal May siya. hapo na. Dahil sa kanyang karamdaman. At kailangan nga mamahinga ito kung kaya't hindi na ito ngayon tumatanggap pa ng anumang commitment sa showbiz dahil kailangan niya talaga ang mahaba-habang rest. Well, syempre pa nakikita rin naman natin at napapanood din naman natin itong actress na ito na kung saan nung kanyang kaarawan nga ay mapapansin mo talagang naka-wheelchair na. Ng maayos. Kaya ipanalangin natin sana ang agara niyang paggaling at sana naman ay maging maayos ang katawan ng isang superstar. Yan ang ating DCR. Si Ate Guy pala, yan. Oo, si Ate Guy ito na marami ang nalulungkot dahil hindi na siya nakakapagsalita ng dire-diretso ng one line ng mahahaba. Ilang taon na uli si Ate Guy? 70 plus na ito eh. May edad na rin pala, no? May edad na rin, oo. Natulad din ni Dilma Santos, may edad na, pero ito naman si Ate B nakakapagsayaw pa. Oo, si Ate B nung huli natin nakita talagang hindi mo akalaing liebo 70 na. At maayos pa ang kanyang katawan. Oo, at patuloy din nagsasabi na yung kanyang sex life ay maganda pa din. Kaya naman... Ano ba? Talaga? Talaga? Maganda pa rin daw ang kanyang sex life. Ayun. Samantalang itong si Nora ay medyo hindi na maganda ang kalagayan. Kaya ipanalangin natin ang pag-agarang paggaling ng nag-iisang superstar. Iyan ang ating DCRH. Ay, babatiin ko muna si Mami Sherry Ramirez. Ayan. At si Boss Anson ang lang sa Puro Noodles. Iyan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinyo para sa DCRH. Una sa Pilipino. Babu! Babu! Pangunahing balita! 7:38 ang ating oras. Teka, ang Public Attorney's Office ay hindi natin mahagilap ngayon na kumbatsero. Gusto lang sana natin kumuha. Humingi ng update dito sa Deng Vaxia case. Matapos itong maraming kaso ang dinismiss na ng Department of Justice. Meron pa kaya? May natira pa kaya? Ano bang update? Dito na lang tayo sa isang public health expert na tumututok dito magtanong. Si Doc Tony Leachon. Doc Tony, magandang morning! Good morning, Jerry, Tunying, Katunying. Magandang umaga ho sa inyo. Apo. Good morning. Doc, alam namin kayo nakatutok dito sa Deng Vaxia. Ang dami nitong dinismiss na ng Department of Justice. Meron pa ho bang natira, Doc? Merong natira yung 35 cases na pinetition po kasi ito ng Solicitor General. Nagpetition siya for certiorari before the Court of Appeals para ma-revive yung 8 dismissed ng Vaxia case. And the other day, ang Supreme Court ay nag-ruling na yung 35 other cases mag-continue na ng hearing. Okay. Doon naman sa na-dismiss na 98 cases, may motion for reconsideration sa Department of Justice. Maliban pa doon, hindi kasi nadidiscuss yung cases filed before the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Not for the criminal cases, pero do sa graft cases. So, yun pong nakikita natin dito kung pakinggan yung motion for reconsideration sa Department of Justice, mabubuhay po uli yun. Pero meron hong 35 cases na inalaw po ng Supreme Court na ituloy. Pang petition sa Court of Appeals galing po sa Solicitor General kay Secretary Menardo Guevara. At least merong other agency aside from the Department of Justice working on it, and hopefully hindi ho mawala ho yung 8 years na paglilitis to mula ho sa Blue Ribbon Committee sa Senate at sa House on Accountability ho sa lower house.
Oo. So yung 35 cases na yon, Doc, ay Doc Tony, ay nasa court na ho yun, nasa mga korte na. Nasa RTC ng Quezon City. Okay. So ako po ay nag-witness dun sa unang 98 sa Quezon City. Yun po yung binasura po nila. Pero ang hindi alam ng marami, yun hong Undersecretary Jessie Andres na personal lawyer nung respondent na isang congresswoman ay ngayon ay Undersecretary. Siyempre, ng DOJ. Si Yusek Jessie Andres. Yun po, at siya ang head ng National Prosecutor Services. Anong ibig niyo sabihin doon, Doc? Malaking conflict of interest kasi siyang in charge sa prosecution, tapos nabasura sa DOJ, basta-basta ganun lang. At ang tonight na reason, basically kung ano yung present nila sa RTC. Ang problem naman po nito ay premature ho yung paglalabas ng Certificate of Product Registration. Tapos hindi natapos yung safety trial. And then after 1 year, sinabi ng Sanofi ay hindi pwedeng gamitin dun sa mga hindi pa nababakunahan. Tapos na po yun. Tapos na, oo nga. You know, ang problema dito kasi maraming hindi nakakaintindi ng reckless imprudence leading to homicide because of reckless imprudence. Kasi nag-umpisa yan sa regulatory issues at saka sa pag-aaprubo ng Department of Health na under din yung FDA. So yun nung sinasabing prima facie evidence na kunyari yun ho ba ang sanhi or causal leak. Siyempre hindi naman po doon ang pinag-uusapan dito res ipsa loquitur nanggaling mismo sa Sanofi office na hindi pwedeng bigyan kung hindi pa na-expose. Left and right yung 800,000 na mga batang yun So mamamatay ba yung mga yun in just a few months? Ano lang naman ang commonality, nabigyan siya ng Dexbaxia vaccine. So, yun ang problema. And then, ang tagal na rin po nung Sandigan Bayan na graft case, hindi pa umuusa doon. Kaya, very misleading na sabihin na dismiss yung kaso. Ang dami pa pala, no? Ang dami pa palang pending. Ang dami pa pending at aabot ng taon to. Kung persons of with money, power, and influence, lalo na kung nasa kongreso ka, at tapos yung isa ay nasa executive branch sa DOJ, paano uusad ang kasong ito? Alam naman natin, pagka busy ang secretary ng isang gabinete, ang in charge yan isang undersecretary. At minsan, hindi na nare-review yan ng secretary at na-approban. Lalo pa kung ikaw head ng prosecution. Sa bagay, Doc, yung dating Justice Secretary, ngayon ay Solicitor General, sabi ninyo maraming ipinursiging mga kaso. Tapos ngayon sa ilalim ng bagong set ng mga DOJ officials, parang nabaliktad ang kanilang aksyon. Yun na nga po kasi yung dating Secretary of Justice, Secretary Menardo Guevara, siya nagpa-file ng case na nakakita ng probable cause dun ho sa DOJ. Kaya na-file ho yan sa Quezon City. Kaya nung siya ngayon, OSG, sa tingin niya, na dapat mag-petition talaga sa Court of Appeals at saka sa Supreme Court. Kaya ginagawa lang niya yung trabaho. Kasi hindi ho consistent Kasi may conflict of interest Suddenly, yung personal lawyer Yusek na ng DOJ. And then suddenly na-trash ho ito. Ang paggalaw din ng batas dun sa Sandigan Bayan, yun ho ang problema ho natin. Ang taas na ng antas na yun. Hindi man lang ho nababanggit at nami-mislead ng mga tao na tapos na yung kaso. So hindi pa tapos ang kaso, hindi pa tapos ang laban, hindi dapat na mawala ng pag-asa yung mga naniniwalang sila'y biktima nitong Dengbaxia. Dr. Tony, thank you Thank you sa update. Nabigyan nyo kami ng update dito. Grabe pala yung mga inattendan nyo ng mga hearing na yan as witness, Katakot-takot. Baka kayo ba last na lang, Dr. Tony, maikling-maikli lang dahil kapos din kami sa oras. Ano ba napapala nyo dyan? Kayo ba binabayaran dyan?
Wala po ako na papalawak dito eh. Puro sakit ng ulo lang. Pati nga asawa ko. At abono. Puro sa hirap. No? Kaya nga dapat tingnan ng mga tao, bakit ko ginagawa to? Hindi naman ako nanghahangad ng posisyon sa gobyerno or tumatakbo sa Kongreso o sa Senado. And we're doing this despite nadidiscredit at mamalain ka pa ng kung sino-sinong tao. Oo nga eh. Ayun. Sana maintindihan ng ating mga kababayan kung saan kayo nakatayo para lang sa ating mga mamamayang, sabihin natin, naaapi dito. No? Dr. Tony, salamat po. Thank you, good luck po sa inyo. Thank you po. Maraming salamat po. Dr. Tony Leachon, public health expert. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:47. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Palang buwan ng mga puso kumbatsero ay kasabay ng 50 years, 50th founding anniversary ng Philippine Heart Center. Kaya nag-celebrate ngayon ng 50 years founding anniversary ang Philippine Heart Center sa pangunguna ng may-ari nito na si Mr. Randy Sakay. Ayan. Siya na pala may-ari niyan. Ng Heart Center. Kuya Riden Manansala, magandang morning at magandang morning din kumbatsero kay Tatay Dan Orosa na nag-birthday kahapon. Tingnan mo nga naman. Happy birthday, Tatay Dan. At magandang morning din kay Kuyang Boy Fabian. Kay Kong Doming Mariano. Ang Domeng. Ayos na ba? Ayos na ba yung mga mangga natin dyan sa Zambales? Sa Zambales. Rudy Benaventura, nalaman mo na ba kung bakit sobrang traffic dyan sa NLEX northbound? Matraffic pala. Traffic daw, Bukawi toll gate pa lang. Pati southbound. Ano kaya nangyari? Baka may aksidente na naman dyan, ha? Uy, magandang umaga kay Engineer Tony Nanggel. Andito pa na si Ate Loli at Tito Fred Reyes. Tito Fred Reyes ng New York, namamasyal sa Nueva Ecija. Magandang morning. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, magulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Uy, New Year, new ride. Balak mo bang mag-upgrade ng sasakyan? Subukan ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay meron pong 1.5 turbocharged na makina para sa mas swabing pagmamaneho. Teka, nawala gamit yung kanyang hybrid system na mayroong sariling baterya, nabuboost po nito ang performance ng makina at fuel economy. At syempre, hindi po nawawala sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang Apple CarPlay at Android Auto. Ayan. Kaya ating Tina Pancho ng Bulacan, subukan ninyo itong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid dahil meron din tong power tailgate. Power tailgate? Alam mo. Kaselo Lagmay. Kaselo Lagmay. Alam nyo. Kahit may marami kayong dalang kaing-kaing na mangga. Ayos yan. Ating Irene Messina, alam nyo ba kung magkano to? Mabubuksan mo yung trunk sa likod. Dahil power yan. Siyempre. Ating Irene Messina, alam nyo ba kung magkano to? Ito, sa halagang 1.1 million pesos, magkakaroon ka na ng brand new Tiggo 7 Pro Hybrid. Tingnan mo nga naman yan. At higit sa lahat, no problem ka dahil meron tong Premium Preserve Warranty Package na worry-free ang ownership mo. Kaya ano pa hinihintay nyo? Subukan na ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ayun. Eto pa. Mga nangungulimbat daw ng gamit sa mga truck. Ayan na. Yung mga sumasampa sa mga truck at nangungulimbat. Yan ang tinutukan ngayon ng Manila Police District. Yan saan ba yan? Sa anong boulevard yan? Yan ba yun dyan sa On That Boulevard? Never knew that it would go so far.
When you left me on that boulevard. Alam ni Boy Gonzales yung kanta. 2-9, Boy Gonzales. Gabi, Boy. Ang ganda ng kanta nyo, Anthony. Jerry, matapos ang insidente ng nag-viral na snatching, pagnanakaw ng mga snatcher, ito yung isang sakay ng kotse sa May Lopez sa Boulevard. 24/7 na ang ginagawang pagbabantay ng Manila Police District sa lugar. Naglagay ng 4 na outpost ang NPD sa kaba ng Road 10 mula sa Delpan Police Station hanggang dito sa Moriones Police Station at sa Bago Police Station sa pinaka-boundary ng Manila at Tabotas. Ayon kay Police Major Conrado Castro, ang Deputy Station Commander ng Delpan Police Station, wala na silang na-reported na insidente ng pagnanakaw ng grupo ng Spider-Man, Jumper Boys at Nilupin dito sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Yung mga kababayan natin sa Quezon. Ang kampala dyan, kumbatsero, ang kaparian dyan sa Quezon. Pati yung obispo, pare, at mga leader ng simbahan, iba pang mga leader ng simbahan, dyan sa Gumaca, Quezon, nakiisa na rin sa panawagan sa DPWH. Alam nilang hindi problema ng provincial government. DPWH, national government talaga ang kailangang kumilos dyan dahil kailangan dyan pondo. Ang masakit daw dito kung batsero at alam to ng mga taga Quezon kaya nananawagan sila mismo sa Pangulo. Sa Pangulo kay Pangulong Bongbong Marcos, ang masakit daw dito, Mr. President, kakaparanggot daw po yung pondo na inilaan sa GAA 2025 para isaayos yung Maharlika Highway dyan sa Quezon. Pero eto, ulitin natin ha. Bilyon pa rin ang pondong inilaan para sa flood control projects na walang pakinabang. Ayan. May pakinabang yung may project. Dahil ang laking perang, ang laki ng porsyentong nakukuha kapag flood control project. Tingnan mo naman kung batsero yan, kapag hindi naayos yan at inabot pa ng matitinding pag-ulan yan, ewan ko lang kung gaano kahaba biyahe ngayon, papunta lang ng Quezon at papunta ng Bicol at papunta ng Visayas. Ayan, hindi lang hutang mga taga Quezon ang dumadaan dyan. Pati yung hanggang Bicol at Visayas. Ito dapat ideklara emergency dito, Mr. President. Ito state of emergency dapat na ideklara dito. Baka pwedeng malagyan ng pondo at apurahin ang paggawa dito sa kalsadang ito. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dermatology and Phototherapy Center ng Makati Medical